Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Pisces, po pwede nang iba sa inyo rito, ganito na ang inyong sitwasyon sa bahay. you know, lahat busy sa gadget, lahat busy sa cellphone, yung ganyan. Maring hindi na siguro nagkakausap, no? You're not spending quality time with your person or with your children or with your parents, diba? Depende sa inyong sitwasyon. Kasi maaaring mas na kayo, mas nafo-focus kayo sa gadget, sa online community. Mas nagiging komportable na siguro kayo na nakatutok na lang kayo dyan sa online, diba? Sa social media, yung ganon. So, this is a reminder para sa inyo, no? Na baka ganito na ang inyong sitwasyon, meron ka pang magagawa para mabago ito. No? Discipline, kailangan pa irali natin ng disiplina at maging sensitive din tayo sa mga kasama natin sa bahay, diba? Kasi baka nami-miss na din nila, no? Kayo. Diba? Baka matagal ka nang hindi nakakausap. Matagal ka nang hindi man lang nakakaharap sa pagkain. Diba? So, yun. So, be sensitive to the people around you. Kasi baka meron din gusto ditong makausap ka. Baka meron din ditong gustong humingi ng panahon mo. Diba? So, natural disaster, baka ang iba sa inyo dito, Pisces, nasa isang lugar wherein baka merong bagyo, 'di ba? Or kung anumang klaseng disaster, natural disaster na pinagdadaanan. So, mag-iingat lang kayo. Okay? Save yourself first so that you can also save other people. Okay? So, we have saving. Maaari ng iba sa inyo dito magsisimula na ngayon mag-save, or this could be a reminder para sa iba sa inyo, no, na importante na kahit papaano meron kayong maitatabing pera para sa pagdating ng panahon, pagdating ng pagkakataon na kailangan ninyo ng pera, mayroon kayong mahuhugot. Okay? So, yun. Po pwede ang iba sa inyo dito, baka nagsisave na kayo for your retirement. Maaaring ang iba sa inyo nagsisave para sa inyong, baka meron kayong pinaplanong big purchase, kaya kailangan magpag-ipunan. So, whatever the case may be, this is good, no? Kung kayo ay talaga nagsimula na mag-save, alright? Kasi, kailan pa tayo magsisimula, diba? Kundi, ngayon na. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Kasi, malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video po kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Thank you. So, next message niyo, Two of Swords. Meron ditong indecision. No? Meron kayong importanteng decision na kinakaharap, or decision making na kinakaharap, pero parang sinasabi ninyo rito na not now. No, hindi pa ako handa, hindi pa ngayon, hindi pa ako pwedeng magdesisyon. So, pwedeng kayo, pwedeng because you are confused, maaari din na hindi pa kayo ready, maaaring hindi ninyo gusto, no, na pagdesisyonan ang bagay na ito, possible din yan. Kaya, ayaw nyo pang tignan nakapiring pa ang inyong mga mata. Parang ayaw nyo tignan ang sitwasyon. Parang dinideny ninyo sa sarili ninyo yung bagay na ito. So, we have 9 of Pentacles, which is really good because this is a sign, diba, na prosperity is coming your way. Merong padating na pera, meron dadating na pera, meron dadating na financial blessings, material blessings, no? So, good luck sa'yo. Kasi ito na yung time, no, na ma-experience nyo naman yung financial comfort, financial freedom, yung ganyan. No? Magiging na kayo, wealthy. O pwedeng magiging yayamanin na kayo, or at least, diba,
para sa iba din sa inyo, yung bang makakaluwag-luwag na, masasabi ninyong thanks God at makakaluwag-luwag na tayo pagdating sa pera. So, this is something, no, na bunga ito ng pinaghirapan ninyo. Kung ano man ang, gaano man karami ang perang dadating, this is the fruit of your labor. This is, bunga ito ng inyong pagsisikap, bunga ng inyong pagtatrabaho, bunga ng inyong sipag at tiyaga, no? Kaya, you deserve to enjoy, diba, this money. So, we also have the moon. Ayan, things are not what they seem to be. Alright? So, pwede, no, na may mga sitwasyon dito that are very deceiving, or may mga tao na very deceiving. So, wag kayong magtiwala, no? 100%. Do not rely on these people 100%. Wag kayong basta-bastang magbibigay ng inyong tiwala, no? Agad-agad, lalo-lalo na sa mga tao na hindi mo masyadong kilala. Okay? At pwede rin kasi na may mga matao kasi na sanay ng manloko, sanay ng mambudol, sanay ng yung mga mapandin lang, alam mo, gamay na nila yung kung paano gagawin. 'Di ba? Alam na nila kung paano style para makapanloko. Kaya ano na sila, kumbaga yun na yung expertise nila. Kaya mas maigi, no, na makinig kayo lagi sa inyong gut feel, makinig kayo sa inyong intuition, pay attention kayo sa wisdom of your body. Kasi yung intuition, laging nagpapadala yan ng signal, no, sa atin. Lalo-lalo na kung kunyari may bago kang kakilala, merong ino-offer sa'yo, diba? Too good to be true, ang mga sinasabi. Kung yan ay hindi ka panipaniwala, kung yan ay may balak mabudol sa'yo, pakinggan lang ninyo ang katawan ninyo. Pansinin ninyo yung katawan ninyo. Kung kung meron kayong discomfort na nararamdaman, kung kunyari parang nagdududa na kayo, or kung meron na kayong mga butterfly in the stomach, diba, na nararamdaman, or parang na-anxious kayo, or parang nalalamig kayo, anything, no, na physical discomfort na nararamdaman ninyo, plus yung kung nagdududa na kayo, that's already the red flag. Red flag na yan. Kaya wag ka nang makinig dyan. Wag mo nang bigyan pa ng mas mahabang panahon na makausap ka, kasi you never know, baka mas marami pang masabi yan sa'yo at mabudol ka. Diba? Kaya makinig kayo lagi sa intuition ninyo. Kasi your intuition will always send you a signal if there is something off key with the person that you are dealing with, or with a situation na kinabibilangan ninyo. Okay? Your intuition will always support you, no? And protect you. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.